Yes, hello, ako si Dr. Norman Castillo, isa akong General Surgeon dito sa Metro South Medical Center. It's a myth. Dahil sa minimally invasive procedures, mas maliit na lang ngayon ang mga sugat, saka pag maliit ang sugat, maliit na lang din yung peklat. It's a fact, kasi most cases, immediately surgery ang kinakailangan. Lalo na kung appendicitis, usually acute yung presentation niya. So, iniiwasan din natin na dumating sa point na mayroong complications, isa rin yung pagputok ng appendix. Actually, it's a myth, pero with case-to-case basis kasi yan, lalo na kung may mga risk. So, kinakailangan sa mga ganitong tao na usually mga elderly with heart problems or merong diabetes, with proper evaluation naman at modern technologies pa rin, safe pa rin as long na merong clearances from other subspecialties. Yes, it's true. Kasi standard procedure na kinakailangan before anesthetic induction, walang laman hanggat maaari yung kanyang stomach. It's still a myth. Yung pagkatakot kasi comes from the unknown. Pero kapag ni-explain mo naman sa mga patient yung tamang preparation, yung mga dapat na ma-encounter, everything kaya naman malagpasan. Ang general surgery covers conditions involving abdomen, usually the digestive system, soft tissues, ang thyroid, yung pag-opera sa breast, lalo na kung mayroon itong cancer, sa hernia, sa gallbladder, sa stone, usually extreme cases like appendicitis, tumors, to add up yung mga trauma cases like yung mga nababaril, ganyan na sasaksa, kasama rin yan sa ginagawa ng general surgeon. Another thing, case-to-case yan. O kung hindi naman emergency yung presentation, usually kapag hindi na effective yung mga medical approach o yung medicines natin, may risk of complications at may structural problem like gallstones, hernia, or pagpaga ng appendix, ganyan, any part ng body. Important ang proper diagnosis so we know kung ano yung tamang surgery na gagawin. Yung mga signs, usually severe abdominal pain, persistent vomiting, weight loss na di mapaliwanag, difficulty in swallowing, lumps, bleeding, or recurrent infections, lalo na kung ito ay matagal na. So, thorough evaluation, usually mag-start muna tayo sa history taking, then meron tayong evaluation through physical examination. After that, we can use diagnostic tests, mga blood works, other imaging studies. Dito natin ma-review kung merong anong klaseng risk meron yung patient. So, tinuturuan pa rin natin yung pasyente kung ano yung mga dapat i-expect mentally and physically. Yes, totoo yan. Isa dyan yung laparoscopic or minimally invasive surgery. Mas maliit yung sugat, mas mabilis gumaling, mas konti yung pain, at mabilis makakabalik sa trabaho. Well, yes, that is true. Ang Metro South Medical Center offers these kinds of procedures with trained surgeons and modern operating facilities. Depende sa procedure. Kapag minor cases lang, usually days lang yan. Laparoscopic, usually few more days. Pagka medyo major, kailangan mo ma-observe yung patient, mga a week probably. Pinakamahalaga dyan ay yung follow-up. Lalo na sa pag-take ng instructions, yung pag-handle o paglilinis ng sugat, at iba pa na dapat natin ipaulit na diagnostic examinations kung kinakailangan. Depende pa rin yan sa klase ng operation na kinakailangan ng pasyente.
Pero sa ngayon, meron naman tayo mga HMO, yung mga health cards, with the help of PhilHealth, mas makakatulong ito sa gastos ng pasyente. Pag minor surgery, yes, bumabalik agad. Pero case to case pa rin, ha? Depende kung gaano kalala yung surgery, lalo na kung masyado malaki yung incision, maraming organs na involved habang ginagawa yung procedure. Yung mga ganong klase, mas tumatagal ng konti. Unang-una is to eliminate fear. Hindi siya dapat matakot sa surgery kasi it's a path to healing. So, isa pa doon, mas maaga magpa-check up para ma-evaluate ng maaga, mas magiging maganda ang magiging resulta. Yung follow-up care, isa rin sa mga importante dapat gawin, lalo na kung nagawa na yung pag-opera sa kanya. Pinakamahalaga, syempre, tawagin mo yung presence ni God. Everything that you do, dapat sinasama mo si God sa operating table. Tapos, make sure na tama lahat. Tama ba yung pasyente? Una-una kung tamang pasyente ba yun? Tama ba yung site na inooperahan? At pinibigay ba yung mga gamot na dapat mabigay bago yung surgery? Isa yun sa mga protocols, lalo na pagkagagawin ng isang surgery. Napansin ko na gusto ko yung mga ginagawa ng mga general surgeons habang ako ay nag-aaral ng medicine. Lalo na yung time ng aking internship, nakita ko yung mga ginagawa nila. Nakikita ko na kung paano nila baguhin ang buhay ng mga nawawalan ng pag-asa na pag nagkaroon ng surgery, at least na-extend pa nila yung buhay ng tao yun. If we're going to rate 1 to 10, I think it's 10. So far naman, wala naman akong nalalaman na hindi magandang practice. Lahat dito is about good patient care at yung health ng mga pasyente. I-serve mo ang alagang Metro South Med.